Ito ang ating tagline, mga kapatid. Discover the steps into transformation that heal from within. Okay? At dito sa inner healing sessions, we are talking about inner healing. Pero kung tutuusin, ang inner healing is bunga ng ating mental health awareness. At the same time, ay yung ating spirituality. So, we are not here pure psychology. We respect psychology and we learn from the science of determining yung human behavior. Yan yung psychology and study of human behavior. Bakit siya ganyan? Bakit ganyan ang ugali niya? Bakit ganito ugali ko? So that's human behavior. Sa Bible, nakikita natin na may iba't ibang human behaviors na nakikita natin. Mga tao na binago ng Diyos, mga tao na nagiging selfish, mga tao na okay, may mga tao na hindi okay. So as we combine yung mental health awareness with spirituality, and then we get a good mix dun sa ano na yon, ang lalabas ay inner healing. And inner healing is not a one-time, big-time, and quick fix na bagay. It's a journey. Ngayong araw na to, abangan mo kung ano ang i-heal ni Lord sa atin. Okay. Question. Is it possible that your loved ones may not be as motivated? Nako. Possible ba na yung loved ones natin ay hindi ganun ka-motivated? Kasi, yung katulad ng gusto natin sila ay makinig yung anak ko, yung asawa ko, o mga mahal ko sa buhay, o yung mga tao. Gusto natin sila maging motivated. Gusto natin silang ma-inspire. Pero, ang sabi doon, is it possible? Possible ba na gusto natin yun? Pero, what happens is, bang bagay, let me read sa Tagalog para mas malinaw. Posible bang ang iyong mga mahal sa buhay ay hindi ganun ka-motivated tulad ng inaasahan mo? Dahil madalas mo silang inililigtas ng sobrang aga at paulit-ulit. They don't learn. And they become so weak emotionally na sobra silang dependent sa atin na. Or loved ones man yan or other people na importante sa atin. We need to talk about that. Okay? And very crucial ito dahil hindi lang ako maririnig nyo dito. There are some mga brethren na maririnig ninyo. So yan yung topic natin. Okay? Let them learn. Equipping versus insulating or manipulating our loved ones. And here's the premise. Even if we wish that we or our loved ones not to get hurt, sino sa inyo na ayaw niya nasasaktan yung mga mahal niya sa buhay? Di ba? Mahal natin sila eh. Pero, katulad ng sinasabi nga rito, if we really love our loved ones, we need to give them space for them to learn about life for themselves. How I wish yung mga loved ones ko at yung mga pinapahalagan ko sa buhay hindi na nasasaktan. How I wish yung church ay hindi na nasasaktan. Yung mga brethren natin ay hindi na sila nasasaktan. Kumbaga, haya-haya ang buhay, okay lahat-lahat. Pero pain has its purpose. Listen here. Pain has its purpose. So there needs to be something na dapat nating gawin. At yun ang gusto natin malaman ngayon. Okay? Tuloy natin dito. Okay. Commercial again. Pakicheck po ang inyong Spotify, Apple Podcast at YouTube for the Inner Healing Session videos. Tingnan nyo to. Why do we need to give them space para ma-hurt din minsan and they learn? Because not every struggle need to be rescued. Okay? Maraming stories yan. Sometimes people grow through the lesson they learn for themselves. Okay? So, I need you to listen very carefully dito sa mga magsasalita natin. And
I want us na maging humble and teachable. Okay? Kasi we need to learn. And mind you, as you listen, learn. Here's the title at yung next na magsasalita. Bro? So how to let our loved ones learn and without insulation or manipulation. I'm interested also to really know this because paano nga po ba natin mahayaan din no, yung ating mga mahal sa buhay na matuto even sa mga parents. Nakikita ko to more on sa parents syempre about their children sa paglaki. So without insulation or manipulation. So how to let our loved ones learn without insulation or manipulation po? Number one, let them learn through their personal struggles. So lahat naman po tayo mga kapatid ay may kanya-kanyang mga struggles po. Lalo na po mentally, emotionally. So may iba't iba po tayong pinagdadaanan inside. So sometimes kung titingnan po natin yung generation po ngayon when it comes sa parents and their children. Sample ko na po doon sa parents and children. We tend to control everything po. Tama po ba? Dumating na po ba kayo sa punto na talagang parang pinagmamasdan niyo po, pinagmamasid po kayo sa inyong mga anak always na talagang dapat kita lahat ng na nangyayari, ng action. Pang wala naman pong problema doon pagdating sa gano'n. Good intention naman po. Pero we need to learn po no na kailangan po natin let them learn them through their personal struggles po. Dito po sa binasa po ni Pastor Jin in Luke chapter 15, makikita po natin dito sa verses 15 to 16 and 17 na dumating sa punto itong bunsong anak ng ama na to na naubos na yung kanyang kayamanan, naubos na yung kanyang mana na ibinigay ng tatay. And dumating sa punto na gutom na po siya. So isipin niyo na po lahat kung anong pakiramdam na naubusan na financially, malayo sa magulang, and then at the same time ay nagkaroon ng tanggutom doon sa lugar na yun. At dumating sa punto po na siya ay nagugutom na. Yan, gutom na. Until dito po sa verse 16, basahin ko po sa inyo to. Dahil sa gutom ay gusto na niyang kainin kahit ang mga pinagbalatan ng gulay na kinakain ng mga baboy, ngunit wala kahit isa man na nagbigay sa kanya ng anuman. So, kung isipin niyo po, mga kapatid, dito sa context ng prodigal son, hindi po hinayaan ng father. I mean, hindi po niya naging mahigpit sa anak na, anak, huwag kang aalis. Dito ka lang. Binigay ko yung mana sa inyo pero yung desisyon mo ay desisyon ko dapat na hindi ka aalis. So wala pong ganun. He let his child, he let his young son to live into that place. Because alam din po niya na meron siyang matututunan. At the same time, prodigal son story po ito. Nanumbalik siya sa amag. So even sa akin po, sa part ko, dumadating po ako sa punto na talagang hinahirapan po ako sa sarili ko. Hindi alam ng parents ko na meron na akong pinagdaanan mentally, emotionally, napapahirapan ko yung sarili ko as a Christian. Pero I learned a lot po for how many years doon sa struggle po na ganun. So we cannot be always be there sa ating mga anak or ating loved ones na we tend to control or manipulate ang kanilang buhay. Dahil tayo po ay may kanya-kanyang personal struggles din. Then we can learn a lot through that struggles. So that is our number one. We let them learn. Ayan. Ito po yung slide natin. Basahin ko sa inyo ulit. Okay. So, tingnan niyo po yung slide. Children or youths may not be as motivated as desired because adults rescue them too early and too often. While it may be difficult to watch them suffer, okay po, while persevering, if they don't learn to persevere in the safety of home, they may never learn to. Okay po. So mga kabataan, mga bata, mga anak po natin, kamag-anak,
ay hindi po nagkakaroon ng real motivation as desired dahil po ang mga karamihan sa natatanda ay nare-rescue nila na advance na 'no, masyadong maaga or paulit-ulit. And magkakaroon po ito ng part na, ah, as a Christian, 'di ba po malaking part 'to na we have to have the self-control na kahit makita po natin yung season of suffering nila, ay we are being excited also na may matutunan sila sa sa part ng personal struggles. So that is our number one. And hindi lang po ito ang kailangan nilang matutunan po. Meron po tayong number two. Tawagin ko siya. Yan. Good morning po. So, ito po yung ating number 2. Kailangan ko lang po yung imagination ng bawat isa kasi meron po tayong mga ipipaint na mga na mga picture. Kasi sa number 2, sige po, next slide po. Let them learn through their personal failures or the failure of others. So dito po sa sa story ng prodigal son, mas makikita natin tong point number 2 na kung paano matututo tayo as anak or even tayo as parents, kayo pala po as parents or kayo man ay hindi like literally parents pero meron po kayong mga nililid na mga kapatid, pamangkin o mga kabataan o iba pa. Marami tayong matututunan sa character ng father kung paano niya hinayaan yung anak niya na matuto. So, sa time nila, sa custom nila 'no, bigyan lang po natin ng again kailangan ko po ang inyong atensyon at imagination. Sa time po nila kapag kapatay yung tatay, tsaka lang binibigay yung inheritance. This could be the livelihood or yung wealth ng tatay. Pero kinuha 'to ng ng anak, 'di ba? And hindi sinabi sa story pero makikita natin at ma puwede nating makita na yung father, alam yung custom na yon, alam na kapag patay na, dapat niyang ibigay yung yung, yung kayamanan. Pero still nung hiningi nung anak niya, binigay niya pa rin. Hindi niya pinigilan yung anak katulad nga ng sinabi ni Bril, 'di ba? Hindi niya pinigilan yung anak na at sinabi sa anak na, "Anak, pagka binigay ko 'to sa'yo, parang pinatay mo na rin ako. Anong gusto mong pakita, anak?" Hindi natin nakita yun sa story, 'di ba? Ang nakita natin sa story, binigay ng tatay sa anak yung kayamanan. Hinati niya yung kayamanan, binigay niya sa younger son yung kanyang kayamanan. Tapos hindi rin natin alam kung yung kayamanan ba na ito ay inherited din ng tatay sa kanyang mga parents, 'di ba? Or hindi rin natin alam kung yung kayamanan na ito ay pinaghirapan ng magulang. So kapagka I don't know po sa mga magulang kung nangyayari po ito sa inyo, 'di ba, na parang especially sa konteksto ng ng Filipino families na kapagka merong pinaghirapan yung parents, siyempre parang ang hirap naman na na alam mo na yung consequence, alam mo na yung kung saan ilulustay nung pagbibigyan mo yung yung pera na pinaghirapan mo ta's ibibigay mo pa rin ba? I don't know po sa mga magulang kung may mga ganito po kayong mga experience. Hindi rin natin alam na, um, knowing that the wealth of the father, yung inheritance na meron yung tatay, sa custom nila puwedeng masabi na yung tatay respetado ng community. Maaaring alam din nung tatay yung consequence na kapagka binigay niya 'to sa anak niya, baka maging shameful yung estado niya sa community. Hala, 'tong tatay na 'to parang siraulo, sorry po sa word. Bakit niya ibibigay yung bakit niya ibibigay 'tong itong kayamanan na 'to sa anak niya, eh, buhay pa naman siya. Anong iniisip nitong tatay na 'to? So, maraming puwedeng factors na makita tayo. Puwedeng magkaroon ng shame yung family, 'di ba? Puwedeng, sabihin na kung kumikita pa yung tatay, 'di ba, parang parang naglulusta itong itong tatay na 'to parang walang, um, hindi niya alam yung mga pinaggagagawa niya. Puwedeng gano'n, eh, marami tayong puwedeng makita sa story.
Hindi rin natin alam kung yung nung time ba na bago magsalita yung ano, yung anak sa tatay niya, um, nasabi na ba, nagpaparinig na kaya yung anak niya sa tatay niya, "Pa, baka naman puwede mong bigay mo sa'kin yung ano, yung kayamanan mo," parang gano'n, ba "Kahit konti lang bigay mo sa'kin para magkaroon lang ako." Hindi rin natin alam kung gano'n yung, nangyari. Pero nakita natin na binigay pa rin ng tatay yung kayamanan sa anak niya. Sa sa short na parable na yun, nakita natin yung character ng father. Inallow niya yung anak niya na gawin 'tong mga bagay na 'to. Sabi dito nga sa slide 'no, "The father doesn't manipulate his son through guilt or control." Like hindi niya sinabi sa anak niya na, "Anak, sure ka ba na kukunin mo 'to? Pagka kinuha mo 'to, eto yung pagdadaanan mo. Eto yung, mahihirapan ka at itatakwil na kita siyempre." Wala naman sinabing gano'n, 'di ba? Or hindi rin sinabi na, "Sige anak, ibibigay ko yung kayamanan ko, yung kalahati lang, tapos yung the rest kapag namatay na ako." Wala din tayong nabasang gano'n. Ang nabasa lang natin, binigay nung tatay yung inheritance sa kanyang anak. So, he allows natural consequences to teach. When the son reaches destitution, he comes to himself. So, nakita natin na dun sa story, tawag nito, yun, hindi nga kinondem nung tatay yung kanyang anak, hindi niya chinis, hindi niya pinakita yung napakaraming list ng ano ng mga pagdadaanan mo anak at yung maling desisyon. Hindi rin niya sinabi yun eh. Anak, mali yung hinihingi mo sa akin. Anak, wala ka sa tamang isip na na tinatanong mo yan sa akin. At anak, parang gusto mo ba akong mamatay? Bakit gusto mo nang kunin 'to? Wala tayong nakitang gano'n sa story, 'di ba? Pero anong nakita natin sa end nung story, nung nagutom yung anak, naisip niya yung servants. Could it be, eto another imagination, could it be na gano'n na lang yung kindness nung tatay, na naisip pa rin nung anak niya na bumalik sa kanyang tatay? Could it be alam niya na, dahil kind yung tatay ko, dahil compassionate at loving yung tatay ko, baka tatanggapin niya pa rin ako kahit servant na lang. So, kasi shameful na yung ginawa niya, eh, 'di ba? Hindi pa patay yung tatay niya, pero kinuha niya na yung inheritance. Um, Nilustay niya yung pera niya sa napakaraming mga bagay, pero still, naisip niya na baka puwedeng tanggapin ako ng tatay ko kahit as a servant. So, he knows, could it be that he knows na the father can forgive him and accept him kahit hindi as anak, pero as servant, but still, para makakain, para mag-survive pa rin sa buhay. Nung nakita natin sa story na recognize niya na what he did is wrong before the Lord and before his father. And we know that his father is compassionate and kind. Kaya nakita natin sa end of story na tinanggap pa rin ng tatay yung kanyang anak. The father let his son learn by his personal failures. And from this, the son healed. This is a moment of genuine self-awareness that could never arrive through parental intervention. So dahil nga inalaw ng tatay ito, ginawa ng anak yung mga dapat niyang gawin sa kanyang ano, sa kanyang sa kayamanan, and still um, nakita niya na mali yung ginawa niya before the Lord and before his parents. So hindi man tayo parents ngayon, pero we can learn from the father's heart na inaalaw yung son niya to learn something that we can use in the future. Tulad ako na ate ako, ayoko yung mga kapatid ko na mag-fail, or siguro yung parents ko ayaw din na mag-fail kami, kaya ang dami agad nilang sinasabi at yung parang ni aano sa atin yung ano yung decision natin, pero sometimes it will might and control us and control my we cannot let ourselves, or we cannot let these people or other people learn because of our controlling and manipulation, 'di ba? So we can learn more dito sa next point natin kung paano naman natin mas lalo pang i-guide yung other people or yung mga anak natin through learning. Okay, so kanina, ano po yung point number 1? Let them learn through personal struggle
And next is let them learn through personal failures. So parang from struggle, nag-increase na, naging failure na. No? So, what is the role? Anong role natin ng mga taong nasa paligid ng mga tao na ng loved ones natin na nakita natin sila nag-struggle and tapos naging failure na, no? So, we can help them learn through receiving of guidance from us. So, we can focus dun sa mismong kwento talaga. And guidance is being objective siya. What does this person need rather than scolding or yelling his mistakes back to him? We help our loved ones learn when we also choose to learn from them and tell the right words rather than we just want to say. Di ba? Parang minsan gusto lang natin sabihin yung gusto natin. Di ba? And right guidance and wisdom is proven by its fruit. As believers, we have the Holy Spirit to help us and guide us and help us guide others. Di ba? Parang kung papansin ninyo doon sa kwento sa prodigal son, no? Like the father, he did not yell his son when it came back. Parang, bumalik ka pa, ganyan-ganyan, nilustay mo na lahat. Di na kita anak, tinuring mo na akong patay, kinuha mo na ang inheritance mo, di ba? Hindi niya ginawa yun. He focused on the need of his son to restore him and restore his identity. Kasi di ba nung naalala nyo na nung nagpa-practice yung anak na babalikin ako sa tatay ko, tapos sabihin ko, sige, silib na ako. Ganyan. Ang iniisip niya is, pagdating niya, dito na lang mangyayari sa buhay ko. But his father restored him, restored his identity from slave mindset to sonship again and yun. And from there, para sa akin, na-discover ng anak na, dati kasi inisip niya, uy, mayaman yung tatay ko, kunin ko yung kaya ko, lustayin, ganyan. Ito lang yung mga benefit niya sa tatay niya. Dati naiisip niya na, siguro dati ang mindset lang, ang yaman ng tatay ko. Anak siya ng mayaman na tatay. Pero nung bumalik siya, at talagang from lahat ng, sorry for the word, kabalustugan na ginawa niya. No? Pero bumalik pa siya. I believe na discover niya na, anak pala ako na mapagmahal na tatay. Akala niya, mayaman lang ang tatay niya. Yung pala, mapagmahal yung tatay niya. And yung life na gusto niya, na desire niya na, siguro kaya feeling niya gusto niya maglustay or what kasi gusto niya maramdaman yung, baka andun yung joy, baka andun yung peace. Pero nung bumalik siya, na-discover niya na, ang totoong pagmahal pala ay nandun sa totoong nagmamahal sa kanya, which is yung tatay niya, or in our context, sa family. Ayan. And like the father, what we can do for them is to hope and to pray, although ang hirap nun, di ba? And when that God-given moment comes, no, yung restoration moment na yun, we choose to love and restore rather than scold or yell or blame or criticize and walk away. We choose to love and trust them to the one who loves them more, and that is God. Kahit parent tayo, kahit for example, asawa mo, or girlfriend mo, boyfriend mo, or pinaka-closest mo, kahit anong pagmamahal na kaya natin ay hindi higit ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. So entrust them to the Lord who is able more than us. So guidance empowers people to ask for specific help. They must think about what they are confused, why they're confused, and learn to ask for help. And hindi natin kaya yan para sa kanila. Sila lang yung, with our prayers, asking the Lord to help them realize. Yan. And guidance becomes non-manipulative when it's responsive rather than controlling. It's when answering specific questions rather than imposing solutions. So, with the words of Jesus din sinabi na wisdom is proven by its fruit. And us, hindi lang as tayo mga guide talaga is we also learn from them. Hindi natin sasabi na tayo lang yung magaling. Pero Lord, ano ba talaga ang sinasabi mo sa sitwasyon na to? At paano ba talaga ako makakatulong rather than ito lang yung judgment or perspective ko sa sitwasyon na to? Okay? So, ayun po ang ating mga pwedeng magawa sa ating
mga mahal sa buhay na nag-struggle, help them learn, help them learn through their personal struggle, personal or others failure. Nag-increase man, still hindi tayo nawala dun. Hindi nawala ang relationship natin sa kanila or connection natin sa kanila. We keep on helping them and guiding them with prayers, of course, with the guidance of the Lord. Okay, yon. Thank you, Brielle, Chang, at si Jeans. At how to let our loved ones learn without insulation or manipulation. Number one, let them learn through their personal struggles. Let them learn through personal failures or the failure of others. And number three, let them learn through receiving our guidance. We don't insulate and we don't manipulate. Pag insulate, tayo na masaktan kaysa sila. Pag manipulate, we control them to the point that they don't know who they are. O in summary, pakinggan niyo po mabuti ha. The hardest part of loving well is often accepting that we cannot prevent all suffering for those we care about. Parang tayo bilang mga sinasabi natin na sana yung ako na lang ang magkasakit kesa yung anak ko. Sana ako na lang yung magkaroon ng pain na ganito, wag yung anak ko or wag yung loved ones ko. Pero when we do that, that's not love. That's insulation or worse, manipulation. That's why paglabas nila sa aktual na mundo, babalik sila sa atin, susumbong sila, and they're weak. Kasi bakit hindi na-train emotionally? Tandaan nyo, emotions have muscles. Pag na-train sila, they can carry weight depende sa training na natanggap nila. Pero kung wala silang training at yung word na salitang kanto na lantutay ang kanilang emotional muscles, what happens ay they end up suffering more. Why? Because we did not train them. So sa atin, in the church, in the family, let there be not just spiritual muscles, kundi emotional muscles na mas malakas yung mga tao. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nagtatanong tayo na, okay ka ba? Okay lang. Pero deep inside, they're hurting. And that has good values sa isang banda because their emotional muscles is getting trained. Tuloy tayo. Our role, kahit hindi mabuti, our role is to equip people for life, not insulate them from pains and hurts. Sometimes kung meron tayong mindset na love, love, love lang, okay, we don't correct people, we don't encourage them, and we don't correct them, what happens ay, alam niyo nangyari, good ang fellowship, pero minsan, behind the back, doon nagkakaroon ng emotional friction. And we don't want that. Our role is to equip people for life, not to insulate them from pains and hurts. This requires what? Trusting them in a larger purpose beyond our control. And besides doon, listen here, the challenge is discerning the difference between protective love and controlling love. Okay, sandali. Pause tayo ng konti. Protective love or controlling or manipulating love? Okay? Sa Old Testament, ang story niyan, si Jezebel at si Ahab. Jezebel manipulated yung mga bagay-bagay. It ended up na hindi nag-grow si Ahab. How about our son, our daughters, yung partner natin? How about loved ones, no? So, are we protecting them or controlling them? Alam niyo dito, if we want to talk about church, about spirituality, dito nagkakaroon, na-separate yung kulto sa genuine church ni Lord. Religious people who manipulate even the emotions of people at hindi mo pwedeng maramdaman yan. Hindi ka dapat ma-hurt. Those are manipulations. Even sa parents, we can manipulate our children.
even sa loved ones natin, we can manipulate them. So don't manipulate. Let them grow. Let us grow. Let us learn. Let them learn. Wisdom involves knowing when to step in and when to step back. It is knowing when to offer guidance versus when to be quiet and simply be present. Sometimes you just listen and let them talk and let them feel and empathize na lang ang gagawin natin. Hindi natin kayang tanggalin kasi yun yung pain nila. Ang clear na ano ko ito, na example ko rito ay yung nung wala pang 1-year-old si Jed at sa kanya stroller ay naglalakad siya, paikot-ikot siya doon sa church. Badong sabi ko, anak, parang natry ko explain sa kanya, huwag ka pupunta doon kasi doon malalaglag ka, may step down papuntang kitchen. Yung anak ko naman, pupunta doon, hihilahin ko, okay? Para hindi siya mapunta doon, pilit pa rin siyang pupunta. Alam mo ginawa ko? Hinayaan ko siya. Tuloy-tuloy siya, ayun. Ngud-ngud ang uso ng anak ko. Talagang sugat yung labi niya nun, okay? Pero the next time around, tinutulak ko na siya doon, siya naman kontrang-kontrang doon. She learned na hindi na dapat pumunta doon. Tayo, are we manipulating people, controlling people, or we let them learn?